Worship you, Almighty God. Para simulan ng ating gawain ngayong gabi. Praise Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Praise God. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you. Praise God. I worship you, Almighty God. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Sinasamba kita, O Diyos, habang tayo tumatayo. Sinasamba kita, O Diyos. Walang katulad mo. Aming Ama. Purihin natin siya. Hallelujah. Mapagmahal. Yes, Lord. Ito ang panalangin ko, ang makita ka. Yes, Jesus. Nilang lahat sa buhay ko. Yes, God. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Praise God, tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, muli kami, Lord God, na dumudulog sa iyong biyaya, Lord God, sa gabing ito, Ama. Lord God, ang aming mga katawan, Lord Jesus, ay pag-Lord sa buong maghapon, Lord, na paggawa, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang aming puso, Lord God, ay, Lord, nananabik, Lord, na makapakinig muli ng iyong salita, Ama. Lord Jesus, Ikaw po, Panginoon, muli ang magpunan, Panginoon, ng aming mga pangailangan, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ang aming, Lord, ang makatugunan ng aming mga panalangin, Lord God, ay sa iyo lamang, Lord, nagmumula, Panginoon. Kaya, Ama, ino-honor namin, Lord, ang iyong presensya, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na madakila ka, Lord Jesus, sa kalagitnaan namin, Panginoon, Lord God. Lord, ang aming puso, Lord God, ay nais, Lord, i-worship ka, Panginoon. I-honor, Lord God, habang, Lord, kami nananambahan sa iyo, Panginoon. Ama, aming dalangin, Lord God, na pangunahan mo, Lord, ang buong bahagi, Lord, ng gawain ito, Panginoon, Lord God. Sa aming mga kapatid, Lord, na paparito pa lang, Panginoon, Ikaw, Lord God, ang mag-ingat, Panginoon, sa kanila, Lord God, sa daan, Panginoon. Lord Jesus, amin dalangin, Lord, na huwag mo pong alisin ang kanilang pananabik, Lord. Anumang sitwasyon, Panginoon, sa daan, Panginoon, patungo, Lord, sa panambahan, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord God, ng pananabik pa, Lord God, habang sila ay paririto, Lord God. Nais nila, Lord, na purihin ka, sambahin ka, Lord Jesus. Panginoon, ang bawat bahagi ito, Lord God, ay alay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, hindi ang sinuman, Lord Jesus. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at pinasalamatan ang iyong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Ating kamayan ang bawat isa at sikapin nating makamayan ang bawat isa dahil may kung anong kapangyarihan sa pagkamay sa ating mga kapatid. Praise God. Habang awitin natin ang Nothing But the Blood. Praise God.
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Wow, nothing. Yes, Lord. Nothing but the blood of Jesus for my cleansing. This my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. No oath that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope. This is all my hope in peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Misa ba? Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Amen. Patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise God. Ating awitin ang Come Away, My Love. Isang awit ng Panginoon para sa kanyang bride. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. There's a table dressed in linen, a banquet is prepared, a host of angels gathered for the celebration there. The bride almost ready, is spotless wide array. A hush falls from heaven as the groom begins to say, come away, my love. Come away, my love. Come away, my love. Yes, Lord.
I have waited for this day when I can give to you new name. Eternity awaits us. Come away, my love. I have loved you from creation, long before you came to me. I carry that love with me all the way to Calvary. Thank you, Lord. And though it wasn't over when they laid me in the tomb, I proved my love would never die. I rose again for you. Come away, my love. Come away, my love. I have waited for this day when I can give to you new name. Eternity awaits us. Come away, my love. Isang pa, come away, my love. Come away, my love. Come away, my love. I have waited for this day when I can give to you new name. Eternity awaits us. Come away, my love. Eternity awaits us. Eternity awaits us. Come away, my love. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo mga kapula po. Amen. Praise God. Sino po bang nagagalak ngayong gabi? Amen. Praise God. Isang biyaya ang makabalik tayo sa panambahan sa napakadakilang nag-iisang Diyos. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God, tayo dumako na po sa song offering, testimony, tonight. At ngayon po, isa lang po ang nakapagbigay sa akin ng song offering, si Brother Renante Katamora. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw. Maraming problema pero okay lang. Daming pinagdadaanan pero okay pa rin kasi sa tulong ng Panginoon. Kaya gusto ko siyang awitan. Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas akong tinataglay sa Ama. Ako nagtitiwala kung kaya't hindi nang hihina. Puso niya lipos ng kahabagan, pagpapala ang laging laan sa lahat ng aking sinasabi. Pala niya'y hindi nasasain. O Jesus, ako'y iyong tulungan, laging sa lakas mong manangan. At kahit saan ako dumako, kalinga
inmuyaring puso. Kung pagsubok man ay sumalubog sa iyo, ako manganganlo hanggang sa wakas nitong landasin. Tahanan mo ay aking datnin. Kung pagsubok man ay sumalubog sa iyo, ako manganganlo hanggang sa wakas nitong landasin. Tahanan mo ay aking datnin. Tahanan mo ay aking datnin. To God be the glory. God bless you, Brother Renante. Amen. At alam naman natin na napakasiloso ng ating Panginoon, kaya ang nice niya, lagi tayong sa Kanya lamang humihingi ng tulong. Amen. Praise God. At wala na pong nagbigay, wala na po bang magbibigay awit sa Panginoon? O testimony, pasasalamat sa mga nakaraang araw. Amen. Sa mga trabahong naibigay, mga panalangin, wala na po. Amen. Praise God. So, nais kong anyayahan si Brother Errol para sa ating offering. Habang inihahanda ang awiting Lord, I offer my life. Tayo tumayo, minsan pa. Amen. Yes, sabay manalangin. Ama, pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, kinikilala ka namin, Panginoon, bilang isang provider, Panginoon. Lord, isang aspeto, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay masisilip namin, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkulang sa bawat sa amin, Panginoon. Still, Lord God, mahaba po ang kamay mo para abutin ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, patunay, Panginoon, Lord, mga batang leon ay magugutom, Panginoon. Datapot ang mga anak mo, mga umaasa sa iyo, nananampalataya sa iyong salita, Panginoon. Kailanman di mo pagkukulangin ang mabawat mabuting bagay, Panginoon. Lord, narito ang mga kamay, Lord, ng mga nobya mo, Panginoon, mga anak mo, Lord, na, Lord, taos puso mula sa kanilang mga pusong ito, Panginoon, ay makapagbigay ng kanilang mga makakayanan ayon sa kanilang mga nilalaman ng kanilang mga puso, Panginoon. Hayaan mo kayo po magpala, Lord God, sa mga halagang ito, Panginoon. Lord, at alam mo pangangailangan, Panginoon, ng bawat sa amin, Panginoon, sa mga material na aspeto, Lord God. Kayo po magpala sa bawat source of income, Panginoon, ng bawat sa amin, Panginoon. Lord, anumang anyo ito, Panginoon, ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon, ng mga income na ito, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord God, lahat ng sumusuporta, Panginoon, sa gawain na ito. Lord, bawat nagbibigay sa mission, Panginoon, bawat nagbibigay ng kanilang mga pledges, Panginoon, mga tithes and offering, Panginoon. Ikaw po magpala, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, ay balikan mo, Panginoon, 10 beses, Panginoon, ang pagpapala ng mga kamay na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabing ito. In Jesus Christ's name, Lord God, we pray. Amen and amen. Amen. I offer my life. All that I am. Offer my life. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
offer my life. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. And Lord, I offer you my life. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo dumako na po sa mga announcement, saka prayer requests, o kung may bisita man ngayong gabi. Amen. Ang announcement po natin ngayong gabi ay this coming May 24, Sunday, may youth service sa lahat ng kabataan, pinapaalam po. 1:30 p.m. At inanyayaan ko muli na lahat tayong mga kabataan ay dumako sa youth service na ito. Amen. Napakahalaga po ng gawain sa Panginoon. Kung ayaw niyong ma-impluwensyahan sa labas, ma-impluwensyahan sana kayo sa gawain ng mga kabataan. Amen. Next. June 1, 2014, magkakaroon po ng general meeting sa mga officers ng elect bride, ang trustees, deacons, and deacons department and coordinators. So, yan po. Sa June 3 naman, magkakaroon po tayo ng Men's Overnight Fellowship, kung paano ginaganap yan every first Tuesday of the month. Ang topic po ay, what is the 8th day? So ano nga ba yung ikawalong araw? Ang alam ko, 7 lang ang araw natin. Pero may 8th day. So spiritually speaking yan, ano nga ba yung 8th day? So sa lahat ng kalalakihan, sa mga kabataan na wala pa rin pasok that day, inanyayahan namin ang bawat isa. Sabi nga ni Pastor, ito ay discipleship na rin. Amen. Okay. Testimonies. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa inyong mga panalangin. Malugod ko pong ibinabalita na pumasa ako sa CSE or Civil Service Examination. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Sister Pretty May. Pumasa pala siya sa Civil Service. Hindi ko alam ha. Ito yung pinanalangin natin nung nakaraan, di ba? Na humingi siya ng prayer Sunday nun. Okay. Wala siya pero salamat sa Panginoon sa katugunan ng panalangin. Praise God. Next. Noong Monday ng umaga ay nakabunggo ako ng kotse. Ang sabi ng may-ari ng kotse ay malaki daw ang babayaran ko. Pinagmumura ako dahil di daw ako marunong magmaneho. Tinaas ko ang aking mga kamay kay Lord Jesus Christ. Pagkatapos ay tinanong ako kung magkano ang kita ko araw-araw. At sinabi ko 200. Kinuha niya ang wallet ko upang malaman ko raw na mali ang ginawa ko. Pagkatapos noon ay pinaalis na rin niya ako. Maraming salamat sa ating Panginoon, Jesucristo, sa pagtulong niya sa akin. To God be the glory. Brother Max. Praise God. Amen. Praise God. Mamaya nyo na siya tanungin. Prayer request po ngayong gabi. Pakisama niyo po ako sa inyong mga panalangin sa pagbabalik ko sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kala ko Kazakhstan. Ngayong darating na linggo. From Brother Nelson Abueva. Mukhang iiwan na naman tayo ni Brother Nelson ha. This coming Sunday na. God. So sama sa panalangin si Brother Nelson Abueva. Alam natin yung ministry niya sa country na yon. So sama natin siya sa panalangin. Amen. Sa ganun din sa pamilya niya na may iwan dito. Praise God. Pakisama po sa panalangin ng aming pamilya na dumaranas ng financial problem. Ganun din po ang aking mga magulang at kapatid na naway makatanggap sila sa Panginoong Hesus. Pakisama din po sa panalangin ang mga kabataan
At ang Bible study na gaganapin sa lugar nila Brother Renante, prayer ni Brother Gio. Amen. Praise God. At napaganda nung kanilang mithiin, no? Nung una, nagkaroon ng Bible study kila Brother Renante, ngunit sa makakadahilanan na hinto to. Pero nandito tayo, nagpupursugin na maibalik yan. Praise God. Meron pa po ba? Wala na. Praise God. So, wala na. Kung may bisita naman po, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. At una po sa lahat, wala pong itinataas na tao dito, kundi ang ating lang Panginoon. Amen. At kung may mga panalangin kayo sa inyong puso, dahil ito'y araw ng panalangin, lagi lang natin idulugtod sa ating Panginoon. At inaanyayahan ko na po na ang bawat isa ay tumayo para sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang paghahayag ng kanyang salita. Praise God. One time, nagkaroon ng preacher sa youth, isang magiting na kabataan din, ang nag-share about sa worship, kung ano ba yung worship. So ang worship ay isang act of religious devotion, usually directed towards a deity. Sabi naman nung isang Webster, the act of showing respect and love for a God, especially by praying with other people who believe in the same God. So ang worship pala ay isang pagrespeto sa Diyos. May iba't ibang sekta, pinapakita nila yung worship. O may iba't ibang reliyon, pinapakita nila yung worship sa iba't ibang Diyos. Pero sa ating panambahan, wala tayong ibang pakikitaan ng worship, ay kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya sa anumang kaparaanan, sa anumang ating gagawin, nawa malugod ang ating Panginoon. Amen. Habang inawat natin ang prepared me, Lord prepared me to be a sanctuary. Praise God. Habang naghahanda ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Amen. Lord, prepare me, yes, Lord, to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Minsan pa, Lord prepared me. Lord prepared me to be sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sa huling pagkakataon, Lord prepared me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Minsan pawitin natin ito. Lord, prepare me. Yes, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Amen, Lord. Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon na may buong pasalamat dahil ito ang gusto mo sa amin na maging mapagpasalamat din sa lahat ng bagay.
Dahil nauintindihan namin, Lord God, ang mga salita mo na all things work together for good to them that love God. To them that they called, Lord, according to His purpose. Lord, ang lahat ng mga bagay sa aming buhay ay walang inisip kang masama. Bagkus, Lord, ito'y lahat sa aming ikabubuti. Gusto mo, Lord God, na magkaroon kami ng malinam na katapusan ng aming buhay. Kaya, Lord God, sa ngayon, Ikaw ay abala sa iyong mga ginagawa para sa aming mga kapakanan, sa lahat ng bagay na gusto namin, lahat ng nasa namin, Lord, ay pinagmamalasakitan mo ang bawat isa. Kaya kung hahanap kami ng pagmamahal sa iyo namin makukuha, Panginoon, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal, Ikaw, Lord, ang nagbibigay nito. Hayaan mo, Lord God, ang atmosphere ng pag-ibig na ito ay humawa sa amin sa gabing ito. At ito'y mag-create ng isang atmosphere ng pagmamahal sa aming kalagitnaan. At ito'y mailagak sa iyong paanan. At ito'y maging babangong samyo sa iyong harapan, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, kung may mga pagkukulang man, Lord God, ito'y mapawi ng dakila mong biyaya. Biyaya ng dugo para kami malinis, Lord. At Ikaw, Lord God, ang mag-create ng mainam na panambahan, pagtanggap ng salita mo sa anumang kaparaanan, Lord Jesus. At Ikaw, Lord God, parating maluwalhati. At Ikaw, Lord God, ang masamba, maitaas sa gitna ng iglesyang ito. Wala kaming tinataas na anumang tao. Bagkus, Panginoon, Ikaw ng Diyos, na nag-iisang Diyos na nagkatawang tao. Ikaw, Lord God, ang aming tinataas sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, sa magitan ng mga salita mo ay masamba ka namin, mapasalamatan ka namin, dahil parati namin inaalala na Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin sa anumang kaparaanan. Kaya Lord, salamat po. Pagpalain mo ang mga kapatid na nandito ngayon, naglaan ng sakripisyo, naglaan ng panahon para makarating sa ganitong gawain, at inilaan ang lahat, Panginoon, para Lord, makamtan ang biyaya mo. Ikaw magpala sa kanila at magbalik ng mga pagkapala sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito ang samot dalangin namin. Amen and amen. Bago tayo maupo, nais kong magbasa ng isang scripture, ng ilang mga scripture sa 1 John chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. At alam ko ay napakinggan nyo na ito, pero kayo pa man, nais kong ulitin uli. Chapter 2, 1 John chapter 2 verse 20. But you have an unction from the Holy One, and you know all things. Talon tayo sa verse 2 verse 27. Yung unction dyan ay hilinaw dito sa 27 na walang iba yung anointing. But the anointing which you have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. Pagpalain ni Lord ang mga scripture na ito, makakapo na po tayong lahat. Isang magandang gabi sa bawat individual. Salamat sa pribilehiyo na makatayo muli at makapaglingkod sa inyong harapan. Punong-puno po ng pagkapala ang mga panahong ito. Dahil habang ginagawa ko po itong nung linggo, kahapon, at naipaabot sa akin ni Pastor na ako mangaral sa inyo ngayon, mag-ahatid ng balita. Sabi ko, okay, hindi ko pwedeng tumanggi. Alam ko ang Diyos yun. Kaya, kagabi, natulog muna ako dahil magpapahinga ako dahil ngayon pagod ako sa katawan sa pagtatrabaho. Eksakto naman, nung pagising ko ng umaga, pagpindot ko sa laptop, ayaw nang magbukas. Ayaw na siyang magbukas at ito ay pinilit kong buksan, ayaw magbukas. Mabuti lang, meron pa isang equipment doon na laptop. Pagbukas ko naman, yung message sa yung Bible, ayaw rin magbukas. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang gawain, ang scripture na ito, ang pangaral na ito. Kaya sabi ni Sister Irene, palagay ko, kailangan mong magpasalamat na lang sa Panginoon. Naalala ko yung preaching ni Pastor na the power of thanksgiving.
At ito ay buhay na buhay. Magpasalamat ako sa Panginoon. Alam nyo ba, nadesperado ako, kinuha ko yung hard disk ng isang laptop, ipinasok ko sa pinaka case niya, at ipinasok ko sa kabilang laptop, gumana. Salamat sa Panginoon, nag-provide pa rin. Naglaan pa rin siya ng pagkakataon para hindi mo mapipigilan. Kaya salamat nga, pag nagpasalamat ka nga sa Panginoon, pag nagmukmuk ka, mukmuk ang makukuha mo, problema makukuha mo. Pero pag nagpasalamat ka kay Lord, tuturuan ka niya kung anong gagawin mo. Kaya po, pinamagatan ko po itong, pamagat is the inside teacher. The inside teacher. Dahil ito ay buhay na buhay, sa kabila ng masalimuot na buhay, may Diyos na magtuturo sa atin. Sabaga, hindi tayo maliligalig o mag-aalala dahil nandun kasama mo yung nagtuturo. Hindi kanya pababayaan sa lahat ng panahon ng ating buhay pagkapag tayo nandito. Kaya nga sabi nga niya, ginawa niyang abalay ang kanyang sarili para sa kanyang mga hinirang. All things work together for good to them that love God. Iyan ang topic namin last Sunday doon kay Pombo. Na anumang dumarating, anumang pinangyari ni Lord, nakaplano na pala yun. Before the foundation of the world, nakaplano na, may libro na tayo, kung anong chapter darating yun, nandun na. At salamat, gusto ko rin ulat ng ilang mga pangyayari sa Bulacan para ma-update po kayo. Noong April 1st ay pinaumpisahan naming mag-aral patungkol sa the stature of the perfect man. Kaya nga bago ko pinaturo sa kanila yon, ay sabi ko, ang pag-akyat dito sa bundok na ito ay hindi madali. Pag-aakyat ka ng bundok, nalala ko yung umakyat kami ng bundok sa La Union. Sino nakaalala nun? Mga kapatiran doon, nagsasaksakan kami, umakyat kami sa tuktok ng bundok. Hindi madali. Andun ang hingal at pagod at tinik at talisod at lahat na. Maputik, madulas. Kung hindi pag nagminalas ka pa, dadaos-dos ka. At simula nung mapaumpisahan namin ito, ang iba dumadaos-dos. Ang iba napapagod, dumihinto. Pero salamat, yung iba nagpapatuloy. Iyan po ang kalagayan bilang espiritual at dahil po doon nagiging masigla ang gawain. Nakikita nila ang manifestation ng salita na ito'y buhay. Alam niyo po ba, napakainam na kapag napakinggan natin yung scripture, yan po ay instruction. At ang pinakamahirap doon yung OJT. May practicum pala yun. Madali lang kunin yung mga instruction. Ang ganda-ganda niya. Pero pag nag-OJT ka na, ayun na. Doon na malalaman kung talagang totoo ang napag-aralan mo. Kaya pag nag-aaral kami doon, salamat sa biyaya ng Panginoon, nandun parati yung instruction ni Lord. Kinaumaga, sa loob ng 1 linggo, may OJT na. Kaya punong-puno ng patotoo, punong-puno ng pasasalamat. Kaya nga sabi ko, Lord, itong mga kapatiran mukhang marami ng sugat. Sugatan na kailangan mo i-comfort. Kaya sabi ko nga, naalala ko yung preaching ni Pastor, He's got it all in control. All things work together for good to them that love God and be called. Amen. At sa biyaya ng Panginoon, ay nagkaroon na po kami ng midweek service. Ginawa po namin Thursday kasi Wednesday dito po kami. Gusto kong makapag-fellowship sa inyo. At Thursday naman, alas 7 din ng hapon, ay nag-start po kami doon. At unang gawain namin last Thursday ay napakaganda po ng kilos, napakalumanay. At pagdating nung linggo, ay ang daming pasasalamat at patotoo dahil naramdaman nila ang kilos pag midweek service, napakaganda ng kilos ng Espiritu Santo. Dahil punong-puno ng sakripisyo, iniiwan lahat yung mga dapat iiwan sa bahay para lamang maka-attend. Kinakailangan suungin ang mahabang traffic. Kailangan gawin yon ay karating lamang sa gawain ay ito'y gagawin dahil ang Diyos ang nagpapahintulot nito. Ang Diyos ang nag-uudyok, nagtuturo sa atin.
So, di na ako masyadong magpakatagal. Natutunaw ang katawan ko sa tingin nyo. Saka seryoso. Pero maganda yan, may inaabangan kayo. Amen. Abangan nyo yung si Lord. Naway tumago sa tabing ng aking katawan, ang iyong mga mata. Para yung expectation natin ay higit nating makuha. Okay, the inside teacher ang ating pag-aaralan. Alam niyo po, pag naglingkod tayo sa Panginoon at ibinigay natin ang lahat ng pagtitiwala sa Kanya, hindi pala tayo lugi. Walang kalugian pala doon. Dahil yung espiritu dati na sa Old Testament na hindi nananahan sa tao, ay yung target niya talaga sa panahon natin ngayon ay ang manahan siya para meron siyang turuan. Nag-search po ako patungkol sa love sa Old Testament. At nakahanap ako ng 53 na word ng love. Eh hindi ko makita yung love na agapaw. Pero sa New Testament, doon lang lumabas pagdating sa John 4, for God so John 3:16. Doon lang lumabas yung agapaw. At itong agapaw na ito ay nanahan sa tao para turuan sila ng mga bagay-bagay patungkol sa supernatural. At ito ang ito ang sinabi ni John, at sabi doon, meron kayong unction. At sinabi niya kung saan lang gagaling, sa banal, sa Espiritu Santo mismo manggagaling. So yung nag-create ng langit at lupa ay mananahan sa bawat individual para ituro niya yung mga bagay na hindi alam ng tao. At yan ang ginawa ng message sa atin ngayon, hindi ba? Nanahan ang Holy Ghost mismo doon kay Brother Barnum at itinuro niya ang lahat ng mga bagay na hindi alam ng tao. Itinuro niya ang future home. Itinuro niya kung anong pundasyon. Ang tao naglilagay ng pundasyon ng bahay sa ilalim. Kaya tuloy hindi makita, pero si Lord kakaiba, inilagay niya sa ibabaw. At ito'y gusto niya ipakita sa tao na ganito ako magtayo ng isang bahay. At itinuturo ito sa atin. At nilinaw dito sa 1 John 2:7, yung unction ay walang iba yung anointing na ating natanggap at ito'y nananahan at nag-a-abide sa atin at ito ay nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. So yung Diyos mismo, yung Holy Ghost mismo, ang siyang nag-anoint sa atin sa magitan ng message of the hour through the prophet. Kaya ang kausap dito ni John ay hindi yung mga unbeliever o yung mga make-believer, kundi yung mga believer na nakatanggap ng anointing. Naway nakatanggap tayo ng anointing sa gabing ito. At hindi kayo lugi sa pagpunta dito, yung pinamasahe nyo dito, yung pagod nyo at lahat, hindi tayo lugi. Dahil mas higit dyan ang ating matatanggap. Mga bagay na spiritual na hindi makita ng maraming tao. Okay. Pag sinabi mong ikaw ay anointed, anong ibig sabihin nito? Anointed ako ngayon sa panahong ito. Ano bang ibig sabihin niya sa buhay mo? Kasi pag sabi yung anointed, maraming anointed ones at the end time. Diba? Mga false prophet, false Christ. Pero sa mga mananampalataya, na tila tayo inanoint talaga siya, ay talagang makikita nila ang manifestation. Kaya ang ibig sabihin nito, kapag inanoint ka ng Espiritu Santo, nagdadala ito ng kaalaman. You know all things. Kaya yung kaalaman ay ibibigay sa iyo. Magdadala ito ng kaalaman. So ano itong kaalaman? Kaalaman kung ano, papaano, at kailan mo gagawin yung bagay na yun. Eh may tatlong bagay. What, how, and when. Iyan ang anointing na mag-ano sa'yo. What must be done, how it must be done, and when it must be done. So yun ang tatlong yun. Kailangan natin parating isipin, pag anointing ako, ano ba dapat kong gawin? Paano ko ba ito gagawin?
At kailan ko ba ito gagawin? So ang Diyos, yung Espiritu Santo tinanggap mo ngayon, ay siyang magtuturo sa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga yung anointing ay isa rin sa mga ibig sabihin na it's supreme power in control. Supreme power in control. It's Jesus Christ in your life, guiding you, moving you, teaching you, revealing you, checking you, convicting you, and tells you when you pray. Ito ang ginagawa ng anointing. Iga-guide ka nito. Ikikilos ka nito. At ituturuan ka nito kung paano mo gagawin. At mag-check siya sa iyo. Ikukonvict ka niya. At kapag lumuhod ka na sa kanya at nanalangin, isasabihin sa iyo kung ano mga gagawin mo. Ayan. Alam niyo ba si David? Sabi niya si David, alam niya na siya ay anointed. Kaya nung siya ay anoint, tinuruan siya ng Diyos na pumunta doon sa labanan. Utusan ba naman siya ng tatay niya? Isang normal na bagay. Anak, punta ka nga doon sa mga kapatid mo dahil nandun yung mga kapatid mo, baka walang kinakain. Sige, pinapunta siya doon. Pagdating niya doon, nagpahayag ang Diyos sa kanya kasi narinig niya yung hamon ng ni Goliath. Nung marinig niya ito, may nag-quicken sa kanya, may nag-reveal sa kanya. Sabi niya, papayag ba kayo na kayo ay hamunin ng dituling taong yan? Ang ganda-ganda sana ng kanyang ginagawa doon sa parang kasi yuyukilele siguro siya doon, siya ng harp. Utos-utusan sa kanya ng kanyang tatay. Araw magdala ng pagkain, pero lahat ng yun ay nakaplano sa kaisipan ng Diyos kasi gusto ng Panginoon na siya mismo ang makasaksi ng mga pangyayari, hindi magandang pangyayari, para magpahayag sa Kanya. Yung ganun ding anointing, iaharap sa atin ng Diyos, papahintulutan niya yung mga hindi magandang pangyayari. Iga-guide ka doon. Bakit pagdating mo doon, ano ba itong nangyayaring ito? Di baga taliwas sa aking mga kaalaman. Pero may gusto si Lord na ipakita sa iyo dahil magpapahayag sa iyo kung paano ka tatayo sa Kanyang salita. Dito na ngayon ang paraan ng pagpapahayag. By inspiration, ipapahayag ka niya. Kaya sabi ni David, ako ang lalaban dyan. Napakaliit niya, no? Si Saul nga, napakalaki. Pero, nanginginig. Sa bukat-mukatan, tinungtungan ni David si Goliath. So, sabi nga, naging footstool ni David papunta doon sa kanyang layunin kung bakit siya inanoint dahil para magkaroon siya ng kaharian sa Israel. Yun ang layunin ng anointing sa panahon natin ngayon. Para ilagay kayo doon sa kaharian. Para maging kings and priests. Maghari. At yung anointing na yan ay pinakita na sa panahon ng Old Testament. Si Solomon, anong ginawa ni Solomon? Alam din ni Solomon na siya ay anointed sa pamamagitan ng prophet Nathan. Kaya ito'y nag-guide sa kanya patungo sa isang magandang pagtayo ng templo. Para pagdating doon sa templo, napakaayos, napakaliwanag. At nabalitaan ng mga tao ang ganda ng templo. Kaya pagpasok ng Queen of Sheba, hinimatay yung Queen of Sheba. So lahat ng ito, ang mga anointed, ay alam nila kung ano ang gagawin nila. Kung paano nila gagawin at kailan nila gagawin. Si Lord Jesus Christ, nung dumating dito sa lupa, sa magitan ng baptism ng Holy Ghost, ay alam din niya na siya ay anointed. Naalala ba yung scripture na yun, nung siya minsan pumasok sa sinagoga? Sabi niya, the Spirit of the Lord hath anointed me. The Spirit of the Lord hath anointed me to bind the brokenhearted, to set the captives free, to preach the gospel, to give sight to the blind. So alam ng tao, alam ni Lord, at maging sa panahon natin ngayon, alam nyo na kayo ay anointed.
Kailangan alam nyo yun. Okay, alam nyo na. No, alam nyo na. Anointed ka. Para gawin. Kaya nga itong church, yung bride, yung church of the living God, meron siyang quickening power sa kanyang loob. Na may anointed mula sa Holy One at ituturo sa iyo na ang anointing na yon ay makapangyarihan. Ang bawat miyembro ng katawan ay inilagay ng Diyos sa katawang ito sa pamamagitan ng karanasan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At gusto ng Diyos na yung bahagi ng katawan ay maging kontrolado niya. Mahawakan niya ito ng buong buo. Nalala ko tuloy yung tungkol diyan sa control. Dahil sa church sa Bulacan ay isa sa mga kapatid doon gusto nang magplano mag-abroad. Dahil sabi niya, parang mahina at ang kita dito, ang dami niyang plano. Bibili siya ng ganito, bibili siya ng ganyan. Para sa church. Sabi ko, ang dami niya nang gumawa ng ganyan na walang nangyari. Ang dami na nagkwento ng ganyan, wala rin nangyari. Pero sabi niya, magpahawa ka sa Diyos. Hanggang yung biyahe niya dito ay 3 beses, 7 beses sa isang linggo. Pero sabi niya, Lord, magdedesisyon ako na magpahawak sa iyo. Binigay niya lahat. Yung biyahe niya sa loob ng 1 linggo na 7, dinoble ni Lord. Naging 14. Mag-abroad ka ba? So sa isang decision, ginaid siya ni Lord sa isang magandang opportunity na hindi niya kailangan yung 20 mil na kikitain niya sa Saudi ay mahigit pa ang kikitain niya dito. Dahil nagpa-control siya. I-ginaid siya ni Lord sa tamang paraan at ginamit siya para sa kaluwalhatian. Kaya sabi niya, noong Sunday, nagkikwentuhan kami, hindi na ako aalis. Ang kagandahan doon, nakapag-placement fee na siya ng 15,000, pero dahil nagpa-control siya kay Lord at huminingi niya ang kamay ng Panginoon na ibalik sa kanya ng buo. Yung 15, ang hirap pa naman yan. Illegal recruiter, hindi mo makukuha ang pera niyan. Pero makuha mo ng buo, ay kilos ng Diyos yun. Kaya napatunayan niya, ang Diyos may control ng lahat ng bagay. Kapag nagpailalim ka sa Kanya, hindi ka lugi. At isa pa dito, iniligtas siya ni Lord. Kung makarating man siya doon sa Saudi, may epidemya pala doon ngayon. Nalala niyo ba yung, SARS? MERS. See? Iyon ang pinakamagandang blessing sa kanya. Hindi siya pinarating doon. Isipin niyo, magdidesisyon ka lang, Lord, kontrolin mo ako. Pag-control sa'yo, ito blessing mo. Ito protection mo. Ito pag-iingat ko sa'yo. Yung anointing na nandyan sa'yo ang gumagawa niyan. Kasi may layunin tayo, may control tayo. Lahat ng buhay natin ay para sa kaluwalhatian niya. Kaya pag itong katawang ito, yung body ni Kristo, inanoint niya ito at alam niya may kapasidad iyan, may quality yan. Kaya ngayon, ilalagay niya ito sa isang OJT. Sa isang praktikong para ma-practice yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sa isang problema, sa isang discouragement, sa isang mga bagay na hindi ka aya-aya sa ating Panginingin, para sabihin ni Lord, gamitin mo ang abilidad na ibinigay ko sa iyo dahil nandito naman ako magtuturo sa iyo. Hallelujah! Pero sabi nga dito sa Smyrna Church 8, pwede bang may reflect natin, may project natin, now when God is silent, we had better be silent.
Pero kung sabi ko nga, pag hindi kwinikin ni Lord at hinawakan at hindi siya nangusap sa isang tao, wala kang makakuhang kaalaman sa Diyos. Ang sabi dito sa church age, when God is silent, we had better be silent. But where He has spoken, we had better speak. Pag silensyo si Lord, silensyo tayo. Pero pag nangusap siya, mangusap din tayo. And say what has already said. So ang ipapangusap natin ay ayon kung ano ang kanyang mga sinabi na. Kasi ito ang ating confession, yung mga sinabi ayon sa Scripture. He told us the obedience. Okay, I'm sorry. Thank you. Evidence or what would happen after being baptized with the Holy Ghost was that we would have the teacher come and teach all truth, but that teacher was an inside teacher. Yung teacher na yun ay nandun sa loob. Sa makatuwid, hindi mo ito pwedeng paganahin sa mamagitan ng 5 senses ng katawan, sa mamagitan ng 5 senses ng espiritu. Ang kailangan gumana dito ay yung pananampalataya din ng nagtuturo. The faith of Christ. Not an outside teacher. Pag nakita nyo yung outside teacher, ano tayo doon, masisway tayo doon. Okay? Okay, nandito. Not an outside teacher. If the Spirit wasn't inside, you would not hear the truth. Kaya pala maraming problema ang isang tao. Kasi pag nagdesisyon ng isang tao, kapag siya ay may espiritu sa loob, ang desisyon niya ay galing sa teacher. Pero pag wala pala doon ang inside teacher, ang desisyon niya ay ayon sa kanyang 5 senses ng katawan at ng espiritu. Okay. You wouldn't hear the truth and receive it by revelation if you heard it every moment of the day. That was the sign of the indwelling Spirit in the last days of Paul. Those who were filled with the Holy Ghost heard it. Yung filled ng Holy Ghost ay naririnig nila yung small voice sa kanilang puso. Heard. Asan na ito? Those who were filled with the Holy Ghost heard the word, receive it, and live by it. Yun, magkakarugtong yun. Hindi lang basta narinig, kundi tinatanggap niya, at pagkatapos niyang tanggipin, ipapamuhay niya. Those who did not have the Spirit heard it only as carnal men. Put a wrong interpretation on it and went into sin. Ganun pala yun. Kapag walang Espiritu Santo ng Diyos, tatanggapin nilang isang carnal ito, at i-interpret nila ito ng mali, at magpapatuloy pa rin sa kasalanan. Kapag nagpatuloy yan sa kasalanan, ibig sabihin niyang wala yung inside teacher doon. Pero pag siya ay lumalago, kumikilos, pinapahayagan, nandun yung inside teacher. Okay? So, ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo patungkol sa mga bagay ng Diyos. Hindi siya nagtuturo ng mga bagay ng sanlibutan, kundi ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya malalaman mo ito na meron siyang anointing mula sa Diyos dahil ang ginagawa niya, kinikilos niya, ipinapahayag niya ay mula sa Diyos. So, at tinuturo ng Panginoon ay sa magitan ng kanyang salita. At ang teacher ng katawan ni Kristo ay walang iba, ang Holy Ghost mismo sa mamamagitan ng fivefold ministry. See? Dito siya kumikilos, dito siya nagpapahayag sa pamamagitan ng fivefold ministry. At ito ang mga teacher, ito yung apostles, nandiyan yung prophets, pastors, teachers, evangelists in the body.
So malinaw na kapag wala yung anointing sa isang tao, wala siyang kaalaman sa salita. Kikilos siya sa sarili niyang diskarte. Nalala ko yung isang patotoo. Alam niyo po, kasi masyadong sensitibo yung mga kapatiran doon. At tuwing linggo ay ang daming patotoo. Pasasalamat nila. At alam nyo ba yung PO? Kung dito sa atin is Bombay, sa kanila naman ay PO. Purchase order. Pinaganda lang. Nung marinig ko itong una, ano yung PO? Dito sa atin sa Maynila, Bombay, di ba, utang. Sa kanila, ibang ibig sabihin, PO. Ang mga kapatiran doon ay lubog sa PO. Mga unang-una, lubog sa PO. Kaya naalala ko tuloy si David nung una nung i-anoint siya. Ang mga kinuha niyang mga kamanggagawa at mga kongregasyon, ay, naalala niyo yung scripture na yun, na priestly pastor yan eh. Puro may utang. mga hapis sa buhay. Punong-puno na mga bagay. Pero alam niyo ba, doon nakakakilos ang Panginoon. Kaya ngayon, nauso nung maipangaral yung tungkol sa utang, sabi niya, Lord, didiskarte ako ngayon. Sabi ng isang kapatid. Kasi dumating na yung disconnection ng kuryente, disconnection ng internet, disconnection ng water bill. Aba, punong-puno ng disconnection. Sabi niya, Lord, didiskarte ako. Magpaalam pa. Nang dumiskarte siya, yung dati niyang inuutangan, talagang maluwag naman kasi sa kanya yun eh. Bakit, kumbaga nung paglapit niya, nadidiskarte siya, hindi siya pinahiram. Ang sama ng loob niya kasi hindi niya pinahiram. Bumalik siya pa kay Lord, bakit di ako pinahiram? Nagtanong pa. Binulay-bulay niya mga scripture, sabi niya, narinig niyo yung Isaiah chapter, pwede ba natin makita? Isaiah chapter 59, verse 1. At ito'y naipangaral ko na sa kanila noon. And behold, the Lord's hand is not shortened, that is cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. So, nabulay-bulay niya yung Isaiah 59 verse 1, hindi pala maiksi ang kamay ni Lord. Para hindi siya makapagligtas sa mga disconnection. Ini mabigat ang kanyang pakinig para hindi makinig yung kanyang mga daing. Kaya sabi niya, lumuhod siya sa Panginoon. Lumuhod siya sa Panginoon, nanalangin sa Lord, di ba ikaw ang provider ko? Nalala yung God's provision, provided way. Ikaw, Lord, ang aking sanggalang, ikaw ang aking advocate, ikaw ang aking attorney. At hindi niya alam mamukat-mukatan, kumikilos na pala ang Panginoon sa buhay ng kanyang asawa. Noong mga panahon na yun. Ito yung connection kung bakit 14 beses siyang nakapagbiyahe. Dahil meron siyang mababayaran na mahigit na 1,000. At kinalingguhan, bago maputulan, nakapagbayad siya ng kanyang mga disconnection. Nakita ni Lord, nakita niya, ang provision ni Lord ay nandyan lang. Tuturuan ka nito, yung inside teacher sa iyo ay tuturuan ka nitong lumuhod dahil nandun na ang pinakamalapit na tugon. Hindi siya nagbabakasakali hindi ka nagbabakasakali, didinggin kaya ako ni Lord. Wala doon yung pananampalataya. Pag alam mo ang Diyos ang siyang provider, kailangan mong tumakbo sa Kanya. Kaya sabi nga ni Lord, ang panahon natin ngayon ay kailangan ng ating motto ganito, let go and let God.
Let go and let God. Ibigay mo lahat kay Lord yan. Hindi mo kayang dalhin yan. Ibigay mo ang Panginoon at si Lord ang magsusunod. Ihakbang mo ang unang hakbang mo ng pananampalataya at isusunod na hakbang si Lord. Mas malaking hakbang niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, step of faith para magkaroon ng midweek service sa Bulacan. Kaya sabi nga, mas malaki ang Panginoon. Kaya niya. Sabi nga ng preaching ni Pastor, pinapakinggan ko yung mga preaching dito. Dito ako umuhugot ng lakas. Sabi niya, gagamitin ni Lord ang lahat ng kanyang influensya. Wow, sarap naman nun. Lahat ng kanyang avenue para isupply lang sa iyo ang pangangailangan. Yung inside teacher ang magtuturo sa iyo na magtiwala ka lang sa Diyos. At yun ang aking pananampalataya. Yun ang aming pananampalataya, step of faith. Kaya yung inside teacher na ito ay hindi tayo lugi talaga. Para patingin ng katawang ito ay lugi kasi papakita sa iyo lahat ng discouragement. Lahat ng mga bagay-bagay na pumapasok sa loob ng church na talaga hindi ayon sa salita. Nandiyan na yung mga tao na pagpasok mo dyan, yung buhay nila dati, dala-dala doon. Yung buhay sa denomination, gusto lang i-adopt doon. Ang daming suggestion na sa inyo, tumigil nga kayo. Yung suggestion ni Lord, yung suggestion ni Lord, yung instruction niya, ang kailangan nating hugutin. Kasi nandun lahat ang pagpapala. Nandun ang protection. Itaas nga natin ng konti sa verse 2. Kaya sabi dito, but your iniquities have separated between you and your God. Yun lang pala. Yung mga pagkakamali, iniquities. Alam mo ng tama, hindi mo ginagawa. Alam ng mali, ginagawa mo pa rin. Yun ang iniquities. Ano ba yung, pastor, yung dating pinuturo nyo dito? Sin of omission saka sin of commission. Yan, iniquities. Yun ang nagpapahiwalay sa ating Diyos, kaya hindi niya ma-provide yung ating mga pangailangan. You have in your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Yun pala. Yung mga pagkakamali natin, kaya ang tagal niya muna nananalangin. Hindi pa tinutugon kasi nakatago yung nakabara. Yung iniquities. Alam mo na gawain ngayon eh. Andun ka sa mall. Di ba? Iyon ang nagtatabing sa Panginoon na hindi niya napaka-sensitibo si Lord. Kaya nga, ang Espiritu, yung anointing na nandyan sa iyo, gagawin niya itong personalize sa iyo. Yung mga salita dyan ay ikukonekta niya sa iba't ibang scripture para ito'y maging karanasan mo. Pag naging karanasan ito ay magiging itatayo ka ng scripture sa anumang bagay na nasa harap mo. At magiging personalized sa iyo, kaya may apply mo ng tama ang salita. Yung blood ng Diyos ay may apply mo ng tama sa hamba ng iyong pintuan para hindi makapasok ang kasalanan. Pag nakapasok ang kasalanan, ano nangyari? Mali yung pahid ng dugo. Hindi na ipahid sa tamang instruction sa hamba, baka sa taas ng hamba. Isang bagay lang, napakasensitibo si Lord. Pag mali yung instruction, may question. Kaya sabi doon, kapag tayo ay may anointing sa loob natin, ituturo ka nito sa tamang direksyon, at ito na ngayon ang magiging tahanan mo. Dito ka na ngayong kakain, dito ka ngayong mananahan. Kaya ngayon, nagiging madali sa isang mananampalataya tugunin ang kanyang pangailangan kasi nandun na siya sa loob. Kasama niya na yung inside teacher.
Hindi na madali sa kanya na magbigay si Lord ka lahat ng kanya nakikita ay inasa isip niya, si Lord ito. Ang Panginoon ito, kahit demonyo pa yan, ang Panginoon pala nagdulot niyan. Kasi alam niya, ang kanyang kinakatuyuan ay isang matatag na buog. At dito siya nag-i-enjoy. Dito siya kumakain. At lahat ng kanyang mga kaisipan ay higit na nakatanim doon sa puno, sa teacher na yon. At yung anointing na yun ay patuloy siyang tuturuan, mas higit na sumusuko, mas madali siyang makapagbigay ng instruction. Amen. Kaya nga, merong still small voice sa puso mo na magsasabi, huwag mong gawin yan. Gawin mo to. Punta ka doon. Punta ka dyan. Alam niyo ba itong instruction na ito, itong still small voice na ito? Ay tuturuan ka kung papaano bumili ng tamang pares ng sapatos. Ang tahimik nyo. Yung still small voice, yung teacher na yan, pag pupunta ka sa mall, i-guide ka nito para bumili ng tamang sapatos. Tuturuan ka rin ito para i-manage mo ng tama ang inyong pera. O, sino dito may pera? Ang dami nyo dito. Kaya lang, hindi nyo ma-manage. Kung na-manage nyo ng tamang tight yung pera nyo ni Lord, aba, may aircon na to. Magandang balita yan. Yes, the Lord. Management yung kailangan doon. At si Lord ang magbibigay niya. Kapag may tama kang pera at nakamanage ito, ilalagay ka nito sa tamang bargain. Naalala ko yung pagbili namin ni brother, kung pahintulutan ako ni brother Micah, may budget siya, nakamanage. Yan, bumili kami ni brother Micah ng mga ilang bagay sa electrical. Tamang-tama yung manage naman, yung good bargain. Para makabili ka ng buy one, take one na ilaw. Parang sa mga bahay, buy one, take one. Pagpunta namin doon sa kabila naman, napakamumura. Pagdating naman namin doon sa kabilang store, 60% off. Kala gusto na ipamigay. 60% off. Minus 5% pa. Bali 65. Kaya pagpunta namin doon, yung budget niya, nakabili kami ng maganda. Dahil ang Diyos ang nagmamanage kapag alam mo, pinapahalagahan mo yung pera binibigay sa iyo ni Lord, imamanage ka nito sa tama. Hindi iwawaldas, hindi waldas ang mga Kristiyano. Yung mga may anointing, yung mga teacher, may teacher sa loob nila, hindi sila mga waldas. Bawat financial, bawat sentimos, alam nila kung saan dapat ito ilagay. May mga discernment sila na kung anong trabaho ang kailang kukunin. Kung hindi yung mga bagay na dapat tanggihan, tinatanggihan. Kasi yung inside teacher ang malulungkot. Yan, malulungkot siya ng husto kapag sinabi niya, kunin mo to, hindi mo kinuha. Malulungkot siya ng husto, kaya ililit tayo ng inside teacher na yan patungo sa isang maluwalhating pagkilos ng Panginoon at tayo magkakaisa. Nalala niyo sila? Sila Peter. Iisa lang ang kanilang karanasan. Ang Diyos ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi ni Stephen, ganun din ang karanasan ko. Sabi ni Pedro, ganun din ang karanasan ko. Sabi ni Maria, ganun din ang karanasan ko. Kaya ngayon, ang nagkaisa sila sa ganung karanasan, kaya ang unity nila ay hindi politika. Ang unity nila ay sa pamamagitan ng salita.
ng bautismo ng Espiritu Santo. Doon nagkakaroon ng mga bagay. Alala ko, nakita ko yung na prophecy watch dito kung patungkol sa mga denomination. Nangilabot ako nung pakinggan ko yung video. Yun ang panahon natin ngayon. Ito na, yung Lutheran pumirma na. Kalyado na sila. Ang Katoliko, yung Wesleyan pumirma na rin. Pero yung mga Pentecostal, yun na, pinirma na nila. We bless you. Naku po. Eto na. Anong ginagawa ng Panginoon? Mas higit siyang tuturo ngayon. Dahil nakikita natin yung mga bagay-bagay, nagkakaisa na sila. Itinatali na sila ng kanilang mga union. Anong kasing union na yan? Eh, alam nyo ba, na masigit kong nakita ang salita ng Diyos nung i-quote ng Pope yung patungkol kay Joseph. Sabi niya, magkakapatid tayo, nahiwalay lang tayo. Parang tayo sa panahon ni Joseph na siya'y maihiwalay sa mapunta ng Egypt. May pera nga yung mga kapatid niya, pero hindi naman sila makabili. Nalala ko lang yung ganon. Anong gagawin? Pupunta sila doon, sa Egypt. Ay, ano bang Egypt? Yan yung Babylon. So, makikita nyo, ano ba yung ginagawa kinukot niya yung scripture, pero wala yung inside teacher doon. Dahil ang kanyang interpretation ay ayon sa laman. At yung Joseph doon, ay siya ang Joseph doon. Siya yung Kristo. Nabibili sila, hindi sila makakabili. May pera nga sila, hindi sila makabili. Kailangan nila magpasakop doon. At yan noon, yan ang gumagana sa panahon natin ngayon. Alam niyo yung mga hindi susunod dyan, mga terorista. Mga terorista tayo ngayon. Rebelde sa constitution ng bansa nila. Pero hindi tayo terorista kay Lord. May inside teacher tayo na magtuturo kung saan ka pupunta. Meron na akong 15 minutes. Kaya, pag meron kang inside teacher, matutulad ka kay Ruth. Magdi-decide ka kung saan ang Diyos mo, doon ang Diyos ko. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Tuturuan ka, ikaw si Ruth. Merong isang matibay na paninindigan sa salita. At makakasama mo si Boaz. Matutulad ka rin kay Esther. Di ba? Sabi, hingin mo anong gusto mo. Ibibigay ko kahit kalahati. Sa Old Testament, kalahati. Ngayon, buo. Alam mo, pangyayari kasi yung inside teachers at saka ikaw ay magkaparehas na co-equal. Parehas ng mana. Kaya kung ano nandun kay Lord, siya rin nandyan sa'yo. Pero dahil nandito tayo sa katawang ito, kailangan natin ipaluhod ang taong katawang ito para makuha natin yung blessing ng ating Panginoon. Alam nyo ba, ang panahon natin ngayon ay matutulad kayo dahil ang panahon ngayon ay kailangan natin ng maraming tubig. Napakainit, Kakaiba ang init. Kaya, kailangan yung ibigyan ng buhay yung Gentile warriors. Sino ba ito, mga Gentile warriors na ito? Ito yung mga sundalo ni David na kumuha ng tubig sa balon na napapaikutan ng mga Pelisteo, pero dahil sa gusto nilang mapainom ang kanilang master, nagpumilit silang pumunta doon, hawak ang isang tubig, hawak sa kabila ang itak at kumuha para lamang painumin ang Diyos. Ito ang panahon natin ngayon. Kung mainit ngayon, dahil umiinom tayo, ang Diyos ganun din. Kailangan nating painumin si Lord ng mga pasasalamat. Lahat ng pasasalamat ay kailangan sa Kanya.
May isang patotoo sa Bulacan, ganito rin. Tinubuan siya dito ng maraming bagay sa katawan. Hindi niya alam kung anong dahilan. Minsan tinanong niya si Sister Irene. Sabi niya, Sister, ano bang ibig sabihin nito? Sabi niya, alin lang sa dalawang gawin mo? Kung meron kang unconfessed sin at pasalamatan mo ang Panginoon sa bagay na yan. Nagbulay-bulay siya at noong linggo, tinestimony niya. Kinuwento niya sa amin. Ang pinili niya yung pasalamatan niya, ang Diyos. Sa sugat na yun dito, nagsusugat. Nung magpasalamat siya sa Panginoon, nawala kaagad. The power of confession, thanksgiving. Kasi ang Diyos nandiyan na lahat eh. Pinagaling ko na kayo sa lahat ng karamdaman. 2,000 years ago, available yun. Yung provision ng Panginoon, nandyan lang. Kaya sabi ng prophet, kapag natanggap mo ang baptism ng Holy Ghost, lahat ng kailangan natin dito sa mundo ay nandyan na sa'yo. Paano ito mapapalabas? Pasasalamat lang pala. Yung inside teacher ang magpapasalamat sa'yo, gagamitin niyang bibig mo. Kaya sabi nga ng preacher natin, Pastor, pag nagbigay ka ng mga murmuring at murmuring, mas maraming problema pala mangyayari sa'yo. Pero pag nagpasalamat ka, nagpasalamat. Instant. Mga brothers, tuwang-tuwa siya nung kinabi niya, bakit di mo pinagpasalamat na totoo? Pero sa susunod daw na linggo, ipapasalamat niya. Dahil pinili niya, unconfessed sin or thanksgiving. Nagkaroon siya ng magandang wisdom. Yung kasalanan natin ay kinuha na ni Lord. Tinuruan siya kung paano magbigkas ng samang salita. Kung ma-realize nyo, ang kasalanan nyo ay tapos na. So wala nang question doon sa kasalanan. Ang kailangan lang dito yung pagpapasalamat. Pinili niya yung pagpapasalamat, instant. Hallelujah. Kaya nga, pag mayroon kayong anointing, ang lahat na nasa scripture ay papaalaala sa inyo lahat. Yung mga nagumanap sa Old Testament, mga gumanap na mga tao sa New Testament, yun ang magiging pattern natin. Paano ba dinisplay ni Rahab ang token? Nandun. Hindi niya ikinahiya. Kaya yun ang kanya kinaligtas. Paano ba nagkaroon ng baby, na-form ang baby sa sinapupunan ni Mary? Through spoken word. Sa pagtanggap ng salita. Ay papaalala sa atin yan. Kaya nga, ang anointing sa panahon natin ngayon ay ililit tayo nito, i-guide tayo nito step by step. Si Lord, alam na ang lahat ng plano. Tayo, sabi nga, natutuklasan pa lang natin. Step by step, ipapatuklas sa atin yan sa mga bagay na nararanasan natin. Kaya, kailangan natin gawin na makita na ang bawat nangyayari sa buhay natin ay kilos ni Lord. Masalimuot man yan, kilos pa rin yan ni Lord. Dahil may layunin niya sa ating buhay. Kaya, tuwan-tuwa ako sa scripture na ito. Nung mabasa ko ito, dahil yung aking kapatid minsan, tinext ko kay pastor, hindi lang yung basta pagkatulog. Actually, yun ay na-possess na. Nung tinext ko sa panahon ni pastor, yung kapatid ko ngayon. Pero sabi nga, text niya sa akin ni Pastor Ray, all things work together for good. And sabi ko, Amen. Nung magbuklat ako ng scripture, linggo ng umaga, madaling araw, ito ang nabasa ko. Hindi maiksi, pakiano mga, ang kamay ng Panginoon para makapaabot ng kaligtasan. At yung oras, at ako'y nagkapasalamat sa lahat ng inyong panalangin, yung oras na pinanalangin nyo siya dito, at nanalangin din kami sa Bulacan, nung oras na yon ay lumaya ang kapatid ko. Hanggang, alam nyo ba, sumipa pa.
Huling sipa, naalala ko yung pastor, yung huling sipa. Sumipa pa rin, sabi ko, Lord, hindi ka naman Indian giver, di ba? Ipaalala mo lang sa kanyang pangako, Lord, hindi ka Indian giver. Gusto na sanang dalhin ng mga kapatid ko sa mga POA ko sa magtatawas. Dalhin sa Quiapo sa magtatawas. At sabi niya, pwede ba, Rolly, ikaw na lang ang mag-drive? Hindi ako magda-drive. Alam ko, mali na yun eh. Kasi pagdadrive ko pa doon, hindi ako magdadrive. Kaya sabi ko, pag tinayuan mo ang Diyos, tatayuan ka rin niya. Ito ang panahon natin ngayon. Pag tumayo ka sa salita niya, tatayo siya sa tabi mo. Kaya, nung huling sipa na, sabi ko, Lord, hindi ka naman Indian giver, hindi ba? Kaya nagtitiwala ko sa iyo, pagpunta namin doon. Sabi niya, Kuya, magaling na ako. Hanggang sa ngayon, magaling na siya. Kaya kung wala pa sa inyo dito, may mga Holy Ghost, kailangan natin ngayon to. Kung meron man tayo, tularan natin yung pagkapasalamat na yon. At ito ang nababagay sa panahong ito. Ang pagkapasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Appreciation ba? Appreciation. At nung makita ko ito, marinig ko yung preaching na yon, tuwan-tuwa ako. Dahil hindi lang, kahit na hindi pa na-preach yun doon, may manifestation na ng ganung bagay. Pinapatunayan niya, magpasalamat lang kayo sa akin, lahat ng bagay ko, ibibigay ko sa iyo. Ginawa niyang abala ang kanyang sarili para lamang sa kanyang mga anak. Ang katunayan nito, yung dugo pa nga niya eh. Kaya si Brother Pilo, pag pinag-uusapan ang patungkol sa pagkapako sa krus, hindi niya maiwasang umiyak. Kwentuhan pa lang namin yung umiiyak na siya. Kasi iisipin niyo, sinong tao magbibigay ng buhay para sa kanyang minamahal? Kahit nga, kapatid mo, hindi ibigay mo buhay mo para sa kanya, hindi niya gagawin basta-basta yan. Mag-iisip na maraming beses yan. Pero si Lord hindi nag-isip nung makita niya kayo, makita niya tayo. Kinakailangan ng kaligtasan, bumaba siya. Yung kamay niya, hindi niya iniksi sa mga gustong maghumingi ng kapatawaran. Yung pakikinig niya ay hindi niya tinakpan. So, ang kailangan lang natin gawin, kapag may inside teacher tayo, siya magtutuwid sa atin. Magpapahayag siya sa inyo kung anong gagawin niyo. Gagawin niya lahat ng kanyang avenue. Maging mapagpasalamat lang tayo at maging, alalahanin natin parate, may kasakasama kayo parating teacher sa buhay nyo. Paglakay nyo, pagpunta nyo saan, Lord, tulungan mo ako. Iyon ang kanyang parating ginagawa. Available si Lord araw-araw. Hindi siya nagpahinga kahit isang segundo man lang. Alala ko yung scripture na kinote na niya, ang buong sanlibutan, sansinukob pala, ay inaalalayan ng kanyang makapangyarihang salita. Buong sansinukob, yung sansinukob. Napakalaki nito. At doon sa sansinukob na yon, may planeta. At doon sa 9th planet, merong Earth. At doon sa Earth, merong Philippines. At doon sa Philippines, may Luzon, Visayas, Mindanao. At doon sa Luzon, meron pa? May Pasig. At doon sa Pasig, may Munting Bayan. At doon sa Munting Bayan, ito ngayon. Napakaliit natin. Napakaliit ng problema kumpara sa Diyos. Handa siyang mag-alay ng lahat ng kanyang provision para sa atin sa panahong ito. Ito ang pinagugugulan niya ng panahon. Hallelujah! Kaya kailangan magugol din tayo sa kanya ng panahon. Panahon na lahat natin ay ipagpasalamat, may buong pananampalatayang makinig sa kanyang salita. At lahat ng bagay ay initan tayo, may provision si Lord. Hindi naman yan luho eh. Yan ay pangangailangan ng kanyang mga anak. Hallelujah! Pagkailangan niya, pagkailangan ni Lord, ibibigay niya. Alam niyo ba, mainit, di ba?
Kaya kailangan aircon. Pag may aircon, lalaki ang bill. Pero sa church, nag-aalala ko noon. Ang mga kapatiran doon, hindi naman talaga malaki ang kita eh. Isang araw na labada, 300, 250. Mag-o-offering ka ng 20. At sabi ni Lord, pa-airconan kaya natin to. Ay, pa-airconan eh, ang offering natin, ang liit eh. 300 offering mo sa isang service. Eh, pag nag-bill ka, kaya ang bill namin doon ay 8 pesos sa loob ng isang buwan. Isipin nyo, umpisa pa lang yan sa kwento. 8 pesos. Kaya nagbayad kami ng 200 mahigit sa loob ng isang taon. Kaya sabi ng maganda, mapa-aircon natin to kasi grabe talaga ang init doon. Batid yan ng mga nag-MC doon. Kaya, pero sa biyaya ng Panginoon, doon pa rin yung mga kapatira, masigla pa rin. Kaya sabi nga, natupad yung aircon. Alam niyo ba, nag-provide si Lord. Hindi ko na kailangang banggitin. Pero hipo ng Panginoon yon, kilos ng Panginoon yon. Nag-provide siya. At na-release yung pagkatapos na ma-release yung clearing ng cheque, nakuha namin yung pera ng buo. Kinamuagahan nag-sale yung GE. Kaya nakabili kami ng mura. Meron doon na sa split type na 2.5 horsepower is 27,000. Kaya kinuha na lang namin yung window para mapagkasya doon. At alam mo po, 11.4 ang inabot. Window type. Doon sa blessing na yun, nakabili pa kami ng gitara. Saka amplifier. So, may kita nyo, maganda blessing, di ba? Pero pagdating ng bill, ito na. Siyempre, yung 8 naging 900. Naging 900. Sabi ng mga kapatid, Pastor, ano ba ito? Yung offer natin? No, God will provide. Magpo-provide. Binigay ngang aircon na yan eh. Yung pangbayad pa dyan. Ito masakit pa. Pangalawang bill. Sabi, magbabawas tayo. Kahit paano. Yung kasi 106 kilowatt hour, 900. Kaya pag binawasan namin ng 6 kilowatt hour, at makwenta namin yon, so hanggang 500 lang kami. Ang Panginoon ayaw magpatalo. Ginawa niyang 1,476. Yung bill namin doon. Ang gusto ko lang makita, kung ang Diyos ay nagbibigay ng ganyang halaga, kaya niyang palitan yun. Kaya niyang ibalik yun. Minsan, nakikita lang natin malaki sa magitan ng ating mga mata at reasoning. Pero hindi natin nakikita ang kilos ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Simula noon, nung makita nila yung bill lumalaki, yung offering lumalaki. Isipin niyo, nakita ko doon ang pakita naman ng mga Panginoon, Lord, tama ka nga. Pag ang Diyos nagbigay ng ganitong halaga, lagpasan mo yun dahil nandun ang blessing sa likod nun. Alam nyo ba, 2 offering lang ng Sunday, tapos na. Bayad na kaagad. Sipin mo yan. Sa 300, umabot ng 700. Eh, ang dami nyo dito. Lahat kayo dito may mga trabaho, young people. Anong ginagawa yan? Kaya ni Lord i-manage ang perang ibinigay sa inyo. Kaya nga kayo binigyan ng ganyang trabaho kahit sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya i-provide ni Lord yung 15,000 na bill.
7,000, 5,000 ang bill natin dito, kayang i-provide doble yun. Mas malaki ang Diyos kumpara sa bill natin. May inside teacher tayo magtuturo sa inyo. Kung paano nyo ilalagay yung offering nyo dyan. Alam nyo, pag binigay nyo yung offering dyan, ibabalik ni Lord ng higit pandoble. Naalala nyo ba yung 5 pisong nag-offering na babae? Sabi ni Lord, hindi niya sinaway. Oy, huwag ka mag-offering, 5 piso yan. 5 sentimo yan. Hinayaan niya, nakitang-kita niya doon sa sinagoga. Kitang-kita niya, 5 sentimo ang inilagay doon sa offering. Hindi niya sinaway dahil pagdating doon sa chapter 5 ng kanyang buhay, may magandang blessing para sa kanya. Amen. Praise the Lord. Ito ang buhay natin ngayon. Napakaganda, hindi ba? Napakagandang plano. Amen. Naway, mapapurihan natin ang Panginoon sa mga planong ito. At magpasalamat tayo. At yung upa doon sa Bulacan, hindi na rin problema. Dahil yung mga kapatiran doon, binigyan sila ng burden para mag-ambag-ambagan. Magbigay ng pledge nila para iabot doon, hindi sa nabibigatan, hindi dahil sa kailangan. Dahil sa ang Diyos ang kumilos sa kanila. Ang Diyos natutuwa siya pag nakakumikilos sa mga anak niya ng ganito ayon sa salita ng Panginoon. Yes, Lord, hanggang dito na lang po ang aking may share sa inyo. Naway, huwag niyong kalimutan, may inside teacher kayo sa dyan. Magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay. Kasakasama niyo parate. Hindi kayo iiwan yan at hindi tayo papabayaan yan. Hanggang sa ang pangako niya, hanggang sa dulo ng sanlibutan. Kasama natin yan. Sa pagtulog, nandiyan nakabantay siya, nagmamalasakit siya. Ang Diyos ang totoong nagmamahal sa atin. Kung meron mga tao naghahanap ng pagmamahal, hanapan nila si Lord. Hinahanap nila ang pagmamahal sa pastor. Hindi ako mahal sa church na yan. Ay. Alam nyo ba, dahil si pastor lang hinahanapan, sa church, ganun din. Naghahanap ng mga pagmamahal. Kasi galing sa denomination, araw-araw dinibisita sila ng pastor nila. Araw-araw kinukumusta sila. Pag gano'n ang ginawa ko, ay anong mangyayari sa kanila? Pag gano'n ang ginawa ni pastor, bibisita sa inyo, ubos ang gasolina niya. Ang krudo niya. At panahon niya hindi na makakapag-aral. Kaya si Lord ang totoong nagmamahal sa atin. Siya ang totoong nagdiriis ng pag-ibig. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat dito ay minahal ni Lord. At maraming salamat din sa mga panalangin ninyo kung bakit lumalago ang iglesia doon. Ako po ay nababar din sa mga church natin na tulad sa Bicol, sama natin sa panalangin yan dahil kailangan doon talaga ng mga kamanggagawa. Iyon ang prayer ng pastor natin dito. Kasi pag hindi sila lumago doon, matatagalan tayo bago ma-rapture. Sipin nyo, ako yun ang padre at arate kong iniisip. Magtatagal. Pero kung mayroon naman binhi doon, tuturuan sila. Tuturuan silang manambahan at tumayo sa salita ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at naway sumayin nyo ang inside teacher araw-araw sa inyong buhay. God bless you, Pastor. Amen. God bless you. Sorry. May sino bang naturuan ngayong gabi? Amen. Meron akong bagong pananaw tungkol sa salitang anointed. Ang anointed pala ay yung natuturuan. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 45, kinote niya yung scripture, sabi, according to the prophets, they shall all be taught of God. Ang tinutukoy yung mga elected. Mga pinili ni Lord, binigyan ng Holy Spirit, sabi sila ay tuturuan ng Diyos. Lahat sila. At sabi dun sa quote na binasa natin kanina, napakaganda, no? Pinagtagni-tagni ko.
naturuan ako ngayong gabi. Amen? Na sabi, kahit pa nga marinig mo ang scripture, ang salita ng Diyos, bawat sandali ng buhay mo, kung wala naman yung inside teacher, yung Holy Spirit, hindi mo mauunawaan. Hindi ka matuturuan. Amen? Kaya, yung mga anointed talaga ay yung marunong magpaturo. Yun ang bagong revelation na natanggap ko ngayon. Pag sinabi mong anointed ka, nagpapaturo ka. At ngayong gabi, pwede kong sabihin, ako ay naturuan ng mga narinig ko, mga patuto, amen, mula sa church ni Pastor Rolly. Sana tayong lahat ay natuto sa karanasan. Ang Diyos may iba't ibang paraan siya ng pagtuturo. Pero kung wala yung inside teacher, kahit anong karanasan ang danasin mo, walang tunay na pagtuturo na magaganap. So napakahalaga at taglay natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Ano man ang mangyari, amen, siya ang babalingan natin, tanungin natin, Lord, anong ibig sabihin nito? Lord, turuan mo ko, ano bang gusto mong matutunan ko sa pangyayaring ito? Amen. So sa gabing ito, maging ang ating pananalangin, ang sabi ng ating Panginoon, hindi nyo alam kung paano manalangin ng tama. Pero yung inside teacher, ang magtuturo sa inyo. Amen. Kaya, luluhod tayo, mananalangin tayo, umaasa ng Banal na Espiritong gagabay sa atin para maipanalangin natin yung dapat natin ipanalangin. Amen. May task natin sa Kanya, yung tunay na pangailangan natin. Amen. Sama natin sa prayer ang church sa kay Pombo, pangunguna ni Brother Rolly. Patuloy na gabay, pagpapala sa kanila. Yung aming lakad sa Bicol sa darating na 29, sama natin sa panalangin ngayong gabi. God bless you.
Yes, Lord. Yes, oh Father. Yes, Lord. Teach me, Lord, to wait down on my knees till in your own good time you answer my pleas. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Teach them, Lord. Teach me, Lord, to wait down on my knees till in your own good time you answer my pleas. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Thank you, Lord. Teach me, Lord, to wait while hearts are aflame. Yes, Lord. Help me humble my pride and call on your name. Keep my faith new. Keep my eyes on thee. Help me be on this earth what you want me to be. Tayo natin tumayo. Oh, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sabi ng iyong lingkod na si David, Panginoon, mula pa ng pagkabata ko, tinuruan mo ako
Kaya aking ihahayag ang iyong mga salita. Panginoon, marami po sa mga narito ngayong gabi sa simbahang ito ay may ganyang patotoo. Simula nung bata ako, Panginoon, ikaw ang nagturo sa akin. At Lord, dahil doon, tulungan mo ko na huwag ikahiya ang iyong salita. Ipahayag ito, Panginoon, dahil itong salita mong ito, Ama, ang gumabay sa akin. Kaya ako ngayon ay naglilingkod sa iyo. Kaya ako nasa lugar na ito. Kaya ako pinagpapala, Panginoon, ng mga kapahayagan. At kaya ako na sama sa lupon na nakatanggap ng pahayag mula sa iyo dahil tinuruan mo ko mula nung bata ako. Panginoon, nawa, Panginoon, doon sa mga hindi pa nakararanas ng pagtuturong ito, ang gabing ito ay maging simula ng karanasang yun. Dahil sa gabing ito, Panginoon, maaari nilang matanggap ang iyong banal na Espiritu. Sila'y panahanan ng dakilang inside teacher, Panginoon. Upang, Panginoon, maging mabilis silang matuto, mabilis ang kanilang, Lord, pagtanggap sa mga aral na iyong ibinibigay sa iba't ibang paraan, Panginoon. Pamamagitan ng pangaral ng fivefold ministry, sa pamamagitan ng karanasan, sa pamamagitan ng sariling pagsasaliksik, pagbabasa ng iyong banal na salita, sa pakikinig, Panginoon. Oh God, Lord, ngayon nakikita namin ang kahalagahan ng banal na Espiritu mo. Ailing ko po, Panginoon, pagkaloob mo po ang iyong banal na Espiritu sa aming mga anak, Panginoon. Dahil, Lord, naintindihan namin kahit anong turo namin, kahit anong, Lord, sikap namin at pagsisiksik namin ng iyong salita sa kanilang mga kokote, kung wala ang iyong banal na Espiritu, hindi sila matututo, Panginoon. Kaya ngayon ang aming inihiling, bautismon mo ang aming mga anak, ang mga young people namin, Lord. Hindi lang sila sumasamba dahil sa, Lord, nandito ang mga kaibigan nila. But Lord, let them receive your Holy Spirit in a personal way, Lord. At Lord, hayaan mo silang maging mga tinuruan, Panginoon. Hayaan mo makita namin silang, Lord, dumudunong sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na maging madunong pa sila sa amin kung kailangan. Nang sa ganun, Panginoon, oh God, aluloy maging mga tagapag-akay sila ng mga, Lord, susunod na henerasyon, kung meron pang susunod na henerasyon. Lord, sa daang ito na iyong pinag-akayan sa amin. Salamat po. Bless mo ang ginamit mong lingkod at bless mo ang bawat isa na nagbigay ng panahon sa aming prayer meeting. Salamat sa lahat ng katugunan sa aming mga hiniling na, Lord, panalangin sa gabing ito. Salamat po sa pagpapagaling. Salamat sa provision doon sa mga nagdarahop, Lord. Doon sa mga, Lord, merong hamon sa kanilang pinansyal na kalagayan. Oh God, hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila ang mayamang saklolo mo, Panginoon, sa mga nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyo po lahat ng papuri. Sa iyo lang namin binabalik ang karangalan at kadakilaan. Dahil ikaw lang ang tunay na karapat dapat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Amen. Tayong lahat ay magkamayan as we dismiss the service in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen.